ang ating kapaligiran, ang ating mundong ginagalawan, ang hanging ating nilalanghap, ang pagkain natin sa araw-araw, ang tubig na ating iniinom. Ang lahat ng ito ay siyang nagdudulot at nagiging dahilan ng masama o mabuting kalusugan. Nasusulat na nung unang panahon, ang mga tao ay nabubuhay hanggang 900 years. Ang life expectancy ay paiksi ng paiksi. Sa panahon ngayon, marami ng karamdaman ang tao pagsapit ng 40 anyos. At mapalad na kung umabot pa ng 70 anyos. May dalawang problema na dapat nating malagpasan upang tayo'y manatiling malusog at magkaroon ng mahabang buhay. Oxygen deficiency at chemical contamination. The environment in the cities is really noted to be polluted, no? Because of exhaust coming from factories, automobiles, and this causes the air to be lacking in oxygen. And this is a great effect on our health, no? Besides the food we eat and the stress that the people encounter in the urban areas. Ayon sa pag-aaral, mula 1965 hanggang 1982, ay mahigit 4 million distinct chemical compounds na ang nagagawa ng tao. At humigit kumulang na 250,000 new formulations ang nagagawa taon-taon mula noon. Sa ngayon, may 3,000 iba't ibang kemikal ang inihahalo sa ating mga pagkain at sa mga pagkain ng mga hayop at mga halaman na atin namang kinakain. 700 na mga chemical naman ang napupunta sa ating mga iniinom. Taon-taon, patuloy na dumadami ang namamatay sa kanser at iba pang mga sakit na dulot ng mga chemical na ito. Ang mabuting balita, meron ng sagot sa problemang ito: ozone therapy. Ano ba ang ozone? Alam mo, ang ozone, in its purified form, no, is quite toxic, no? But when diluted and used therapeutically, it is safe and effective. Because ozone has a strong oxidizing property. Dinidestroy niya yung mga virus, bacteria, fungi. It also destroys bad odors in the environment. Well, ozone is available in the air, no? In the mountains. Ozone is produced by means of lightning. So, pag nagkaroon ng thunderstorm, napoproduce yung ozone. Kaya kung malapit tayo sa isang bundok at biglang kumidlat, naamoy natin yung kapaligiran, parang iba yung amoy niya. Yun yung amoy na ozone. And ozone is also produced by means of ultraviolet rays galing sa araw, sa sun, at saka yung sa waterfalls. No? So, dun na po-produce yung ozone. But because of pollution and the oxygen content that we breathe, no, becomes lesser in oxygen, no, na dilute ang oxygen, so ozone is no longer available, no. We have to use gadgets to be able to produce ozone. Ano ba itong ozonizer? Ang water, air purifier, and sanitizer. Ang ozonizer mula sa Life Formula Synergy ay napatunayang epektibo sa pagbibigay sa ating pangangailangan ng alkaline water para sa ating kalusugan. Ang ating katawan ay 3/4 alkaline at kapag ang ating mga kinakain ay masyadong acidic, ang ating blood electrolyte ay mapipilitang ibalanse ito at mababawasan ang alkaline minerals ng ating system.
Ang kakulangang ito ay magdudulot ng mga degenerative diseases gaya ng gallstones, kidney stones, gout, osteoporosis, at marami pang iba, kabilang na ang cancer. Sa pamamagitan ng ozonization ay nadadagdagan ng oxygen ang ating hanging nilalanghap at pinupuksa ang mga harmful elements. Sa tubig naman ay nadadagdagan ng isa pang negative O sa H2O. Kaya't ito ay nagiging alkaline na kailangan ng sistema ng ating katawan upang i-flush out ang mga lason o acid wastes na resulta ng unhealthy diet, mga cola drinks, stress at pollution. Ang alkaline water ay nagdadala ng negative electrical charge kaya't nagiging natural antioxidant. At ang electrical charge na ito ay pumupuksa sa bakterya, viruses at fungi. Gumaganda ang kalusugan dahil sa extra oxygen at mas madaling na-absorb ng ating system ang mga vitamins, minerals at iba pang nutrients na kailangan ng ating katawan. Kapag inom ng alkaline water, ay nare-recharge din tayo at lumalakas. Okay? So, ino-ozonize na niya ngayon yan. Pero habang inaantay natin, tignan natin yung power ni Mon. No? Bago niya inumin yan. Mon, pakiganon mo nga, pinakamalakas mo. Yan. Pinakamalakas mo yan, ha? Yan ang pinakamalakas mo, ha? Okay. Pakita mo sa camera. Yan. Pinakamalakas ni Mon yan. Bubuksan natin. Okay. So, nabuksan, ha? Okay. Sige, ngayon, alkaline water na yan, no? Inumin mo ngayon yan. Ito? Oo. Bilang tayo ng 30 seconds, susubukan ko uling buksan yan. Tingnan mo kung gaano kalakas ka na. Diretso na. Lahat. Lahat yan. Actually, kakunti pa nga dapat. Sige. Seconds, ganun muna, ha? Same position. Ganyan ka pa rin. Yung kung gaano kalakas ang ginawa mo kanina. Yung pinakamatindi eh. Yung persa mo kanina. Pinakatodo. Oo, okay. Tignan mo ngayon, ha? Ayaw. Mukhang lumakas. Ikaw mismo makakapagpatunay. Sa tubig, mas mataas ang pH level, mas maganda sa kalusugan sapagkat ito ay nagiging alkaline na siyang kabuuan sa 3/4 na tubig sa ating katawan. Sa demonstration test na ito, ang distilled water ay masyadong acidic. pH 5. Ito ay walang minerals at nutrients. Malinis nga lang. Ang tap water ay merong pH 7.5 at ito ay tama lang kung tayo ay walang acid-forming foods na kinakain. Ang tap water ngayon ay ating padadaanin sa ozonizer. At sa sukat ng tubig na nasa baso, 3 minuto lang na exposure dito ay tama na. At ngayon, makikita natin na umabot na ang pH level nito sa pagitan ng 8.7 at 9. Ito ay alkaline na nagfa-flush out ng mga toxin o lason sa ating katawan.